Nung nakaraang mga araw ay nag-upload ho ako ng video vlog na kung saan nasa aking pamagat na nakalagay kung gaano na nga ba kalayo ang narating ni Davao City pagdating sa pang-ekonomiya. So meron na ho akong nakuhang 30 comments na kung saan ako ay natutuwa kasi may mga nakipag-engage ho sa atin, no? Kaya shoutout ho natin sila. By Bini, kung saan sinabi ho niya na nakasunod mangyud ko sa infra development sa Metro Manila kay 17 years ko dito doing telco expansion sa Metro Cebu pod, nakasunod pod ko kay bali 12 years telco expansion and maintenance. Ang Davao lahira ang infra development sa commercial, ang residential kay perti mang daghan na og gipang construct nga bypass road. Mas daghan new road opening kaysa road widening. Mas ma-create siya og more commercial establishment kay daghan man kalsada para sa transport or pag-transport sa mga goods and supply. So shout out kay Bay Bini, thank you sa iyong napakagandang komento. Pero hindi muna natin pag-usapan ngayon for today's video ang tungkol sa mga bypass roads and mga coastal roads and subways and mga diversion roads kasi ang pag-uusapan ho muna natin yung infrastructures and the economy. Basta yan lang, balik kayo nang bahala dyan sa comment section. Let me know in the comment box ang inyong mga kurot-kurot opinion kung malayo na nga ba ang nararating ng Davao City pagdating sa pang-ekonomiya, kung gaano na nga ba karami ang mga nagsasulputang mga IT parks, business parks and mga business districts and financial hubs. Shout out na rin natin si FanFan90 na sabi niya sidewalk, mas taas jud kaayo ang sidewalk karon, mas dali maglakaw-lakaw. And a shout out na rin kay Sir Noelski 2014 na nagsasabing Davao City is the second progressive city next to Cebu City outside of Metro Manila. Good governance, continued peace and stability, progress will continue. And of course, I would like to say shout out kay Magre Pinop. Layo pa kaayo. Layo kaayo. So yun ang sabi niya, which is I agree din naman. Layo pa, tama, pero layo na yun siya. Way more to go pa yun. Davao City is the key to the future according to Mega World Corporation. So yun, sinabi ko yun kasi nabasa ko yun somewhere sa article ng Mega World Corporation kung saan sinabi nga ho nila, dineclare ho nila na or binansagan na Davao City is the key to the future. So ang akin na mga perception, ang aking pagkakaintindi naman doon sa sinabi ng Mega World na yun is ibig sabihin, pag sinabing key, ikaw yung susi, no? So walang future ang Philippines pag wala ang susi. Ibig sabihin, the Philippines is nothing without Davao. Well, akin lang naman yun so pwede naman kayo pwede yung i-rephrase or pwede nyo ko i-rebut So our comment box is open, no? Para sa lahat, no? So sana healthy conversation, no? So try to respect with each other, ganun lang, no? So yun lang, stick to the contents. Okay, so yun ang mga nakikita ho natin mga hagala is ho yan yung ating Matina District. Kumbaga may kita ho natin yung mga IT parks, Matina IT parks, mga ongoing construction ng mga high-rise buildings like just like Davao Paragon, no? Yung mataas na gusali na yun. So yung gusali na yun composed of tatlong category, category ba dyan? Basta tatlong department. Sige na department na, sabihin ko na lang na department. Yung isa is yung pinakamataas sa tower, so I suppose na yun yung tower residences. Tapos yung isa naman ay hotel, internationally renowned hotel by Cebu Landmaster, and meron silang boutique shopping mall or boutique mall. Kasi ito namang mayroong kulay blue na bubong, yan po yung ongoing construction na malapit na ho yan magbubukas, no, nitong katapusan daw, no, or last quarter of this year 2024. NCCC Mall na napahanggan na kanyang na kanyang design kasi talagang magre-resembles ho siya ng Davao Eagle, no. So it's a Davao City iconic shopping mall talaga itong si NCCC Shopping Mall. Tapos syempre sa sobrang lawak kasi ni Davao City, like meron ho kaming 2,400 something, no, na kilometer squared, so napakalaki. So I'm talking about downtown area ho muna tayo dito, city proper, like kasama na din yung yung Lanang District, Matina District, and Buhangin District, and Communal District, Sa District, o kung saan man ang mga distrito yan, no, Ikulan District. Kaya nang bahala sa mga taga Davao, no. So shout out po sa inyo. Let me know in the comment box anong mga makikita ho ninyo, no. So paki-spot na lang, tapos sabi ko ano mga gusali yun ng mga nadaanan ho natin sa ating mga vlogs. So yun lang, bali ang tanong ko ulit, no, ulitin ko. Saan na nga ba or gaano na nga ba kalayo ang narating ni Davao City when it comes to progress, when it comes to economy, no? So malayo na ba or malayo pa?
or malayo-layo pa. So let me know in a comment box. So that's all for today. Tapos mayroon pa tayong matitirang mga footages ho dito. So enjoy nyo na lang ang the rest of the vlogs. So ingat ho kayong lahat dyan. So yun lang, enjoy, eyes on the board. Kasi itutur ko ho kayo sa Davao City downtown area, Lanang District, Buhangin District, sa may Icolan District, dito sa Matina District, no. So sana ay magustuhan ho ninyo ang aking palabas. Oo nga pala, ang aking mga hina-highlight ho dito ng mga video ay mga gusali ho, mga establishments, infrastructures in buildings na hindi pa ho siya nag-i-exist way back in the mga early 2000 or mga 10 years ago. At kung sakali man na meron akong nahagip ng camera ng mga establishments and buildings ho dyan na existing na ho siya 10 years ago, so pwede nyo naman sabihin, no. Basta just for example, yan, no, si Ion Tower, no. So matagal na ho yan, parang 2007 pa lang yata groundbreaking, pero ang tagal ho niya natapos. So yun lang, enjoy the rest of the video. Ingat ho kayong lahat, virtual, no. Mamasyal kayo sa Davao City. ayun, naging ano na siya, naging business magnet na siya sa mga